Ibinaba ni Natalie ang kanyang kobyertos. Bumaling siya ng tingin kay Gareth. I have an appointment with Doktora Menso. Kung hindi ka pupunta ngayong umaga sa trabaho, baka pwede mo kong samahan. Malumanin nitong saad. Alexandra uncomfortably shifted on her seat. Nakatutok ang kanyang tingin sa pagkain at ayaw niya sanang pansinin si Gareth at Natalie pero masyadong sensitibo ang kanyang pandinig. Where's Sarah? I'm scared, Gareth. It's just an appointment. Titingnan lang ni Doktora Menso ang kalagayan ko. Please, come with me. May pagmamakaawa nitong sabi. I cannot come with you, Nat. Alexandra and I have something to do. Napangat siya ng tingin dahil sa sinabi ni Gareth. Si Natalie ang una niyang nakita. Nakakunot ang noo nito at may dumaang sakit sa mga mata nito. Unti-unti niyang nilingon si Gareth. Nakatingin to sa kanya at tila hinihintay lamang. Natapunan niya ito ng tingin. Come on, Nat. Let's go. Ako nang maghahatid sa iyo kay Doktora Menso. Ani Pablo. Nagbaba ng tingin si Natalie. Ramdam niya ang pinaghalong pagkabigo at galit. Tumayo siya. Hindi na hinintay na muli siyang ipagtabuyan ni Gareth. I will call you later, Gareth. Bilin niya. Tumingin sa kanyang lalaki. Malamig ang emosyon ng mga mata. Marahan itong tumango bilang tugon. We'll leave now. Paalam ni Pablo at inalalayan si Natalie paalis ng dining area. Sinundan niya ng tingin si Pablo at Natalie hanggang sa tuluyan tumawala sa kanyang paningin. Ngayon na silang dalawa na lamang ni Gareth ang natira, mas naramdaman niyang matinding pagkaasiwa. Ibinaba niyang tingin sa pagkain sa kanilunok ang kung anumang nagbabara sa kanyang lalamunan. We're going to Dentarium Park, imporma ni Gareth. Kumunot ang kanyang noo, nilingon niya ang lalaki. Nakatingin na naman ito sa kanya kaya napaiwas siya. Bakit? I've prepared something for you. Saad nito. Parang tumalon ang kanyang puso sa simple nitong sinabi. Napaayos siya ng upo. Hindi niya pinahalata ang pagiging kuryoso sa sinabi nito. I have other things. I don't care, Alexandra. We're going, whether you want it or not. May pinalidad nitong saad. Napalunok siya. Plano niya sana ngayon ilipat ang mga gamit sa apartment. Pero kung may ibang plano si Gareth ay pagbibigyan niya ito. Baka pagtapos ng araw na ito ay magkausap na sila ng mas maayos. Tumango siya. Fine, sagot niya. Samantalang sa labas ng bahay ay nakaparada ng sasakyan ni Pablo. Pinagbuksan ng lalaki si Natalie ng pinto at pumasok naman ang babae. Umikot si Pablo at binuhay ang makina ng sasakyan. Nagtatagis ang bagang ni Natalie at palihim na ikinuyom ang kanyang palad. Kaya gusto niyang isama si Gareth sa kanyang appointment ay dahil alam niyang plano nitong pagpunta sa isang parke. Nakita niya ang mensaheng natanggap nito na kapag pa-reserve na ito ng garden date sa Dentarium Park. Sikat yun na parke dahil sa magagandang bulaklak na nakatanim. Yun ang madalas na puntahan ng mga sikat na artista para mag-shoot, ng mga mayayaman na magkasintahan para mag-date, at ng mga taong gustong makasal sa gitna ng malawak na mga bulaklak. Bakit hihingi na eksklusibong oras si Gareth ngayong umaga sa park? Bakit? Para saan? Is it really a garden date? Date. Mapait siyang ngumiti sa sarili. It's impossible. Binaling niyang tingin sa salamin ng sasakyan na maramdaman ang paninikip ng kanyang dibdib. Nag-init ang sulok ng kanyang mga mata at isa-isang tumulong mga luhang kagabi niya pa pinipigilan. Inalagaan niya kagabi si Gareth dahil lasing na lasing ito pero hindi niya makakalimutan ang pangalang binibigas sa mga labi nito. Si Alexandra ang hinahanap nito. Lintik na Alexandra na yan. Nat, napukaw ang kanyang atensyon nang tawagin ni Pablo ang kanyang pangalan. Mabilis niyang pinunasan ang basang pisngi. Are you crying? Medyo nag-aalala nitong tanong. Pumiling siya. Nilingon niya ang lalaki sa kangumiti ng peke. Hindi, inaantok pa kasi ako. Pagsisinungaling niya, marahan na tumango ang lalaki. Sa klinik muna tayo dumaan, may kukunin lang ako. Pagkatapos ay ihahatid na kita kay Doktora Menso. Huwag na, sagot niya. I know that you're a busy man, Pablo. Naunawaan niyang saad. Ako na lang, kaya ko naman. Sa klinik na ako bababa. Hihintayin ko na lang ang driver na sunduin ako sa klinik para hindi ka na maabala. Aniya. Ang totoo, wala naman talaga siyang appointment kay Doktora Menso. Pero kung sakaling sumama si Gareth sa kanya, alam niyang sasakyan ni Doktora ang kunwaring appointment niya.
Loyal ang doktora sa kanilang pamilya kahit ano ay gagawin nito para sa kanya. Are you sure? Yes, Pablo. Ayaw ko maging abala. Mahina niyang saad. Kung pupunta si Gareth at Alexandra sa dentarium, kailangan niya sumunod at tingnan ko anong pinaplano ni Gareth. Hindi pwedeng magkaayos ang dalawa. Hindi nga'y naramdam niyang konti na lang ay maalis na niya sa buhay nila si Alexandra. Nagkausap na sila. Ramdam niyang sumusuko na ito. Hindi pwedeng magbago na naman ang isip nito. If Gareth has already changed his mind, I'm sure I can still do something to pursue him again. Hindi pwedeng sumuko na lang ako kung may panlaban pa ako. Mapait siyang ngumiti. Kung patuloy na magiging hadlang si Alexandra, baka tuluyan na siyang gumamit ng dahas para mawala ito. If she's making things hard, might as well send her to hell where she truly belongs. Bulong-bulong niya sa sarili. Good morning, sir. Bati ng staff na makita nito si Gareth. Marano nakasunod si Alexandra sa lalaki at madalas ang pagtingin sa mga muebles at dekorasyon sa hall. Is everything ready? Tanong ni Gareth. Yes, right this way. Naunang maglakad ang babaeng staff kaya lumingon sa kanya si Gareth. Napansin itong pagsuyod niya ng tingin sa lugar. Let's go? Matama nitong tanong. Binalingan niya ng tingin ng lalaki. Hindi niya napansin na masyado na siyang nawiwili sa pagpuna ng mga bulaklak at halaman. Are those real? Tinuro niyang mga naglalakihang dahon sa isang sulok. Mukhang totoo yon at hindi synthetic. Of course, Alexandra. Sagot ni Gareth sa kahinawakan ng kanyang kamay na nakaturo sa halaman. Bago niya pa mabawi ang kamay, nakapaglakad na ito at sumunod sa babaeng staff. Nilingon niya pa saglit ang naglalakihang halaman. Pagkalabas ng reception hall, bumati agad sa kanyang paningin ang mga baging. Nagangat siya ng tingin sa mga halaman at bulaklak na nakasabit sa mga kahoy. Madalas niyang marinig ang Dentarium Park pero masyadong mahal ang bayad para makapasok. Ito ang unang beses na nakarating siya dito pero ayaw niya sanang ipahalata kay Gareth. Right this way, sir. Bumaling sa kanilang staff at tumigil sa unang baitang ng maliit na cottage. Hawak pa rin ni Gareth ang kanyang kamay nang umakyat ito sa baitang napapasok ng cottage. Kumunot ang kanyang noo. What are we doing here? Ngunit akala niya doon na sila titigil. Ang cottage pala ay siyang bungad lamang na mas mahabang daan papunta sa batong hagdan. Umawang kanyang labing na makitang naghihintay sa labas ng cottage. Let's go. Humigpit ang hawak ni Gareth at muling lumabas ng cottage papunta sa isang hagdan pababa sa stone path na patungo sa batong hagdan. Nakahilerang mga naglalakihang sunflower sa kanyang harap. Hanggang sa may batong hagdan hindi pa rin siya makapaniwala na mas matangkad pa sa kanyang mga sunflower na nakatanim. Gareth! Tumigil ang lalaki na tawagin niyang pangalan nito. Lumingon saglit si Gareth at kumunot ang noo. What? Anong ginagawa natin dito? Naguguluhan niyang tanong. I want you to see the flower fields. Saad nito sa kamuling humakbang. Tahimik siyang sumunod pero puno ng paghanga ang kanyang mga mata. Sobrang ganda ng lugar na hindi niya inakalang makakakita siya ng ganito sa tanang buhay niya. Nasa pinakababa na sila ng hagdan nang matanaw niya ang samut-saring mga rosas na nakahilera sa kanyang harap. 5 linya ng iba't ibang kulay ng rosas ang nasa kanyang harap. Sa malayong kanan naman ay iba pang klase ng mga mamahaling bulaklak na madalas nilang makita sa mga flower shop. Tila hindi siya makahinga nang makitang magandang tanawin. Dahan-dahan niyang nilingon si Gareth sa kanyang tabi. Nakangiti ito habang nakatanaw sa malawak na taniman ng mga bulaklak. What are we doing here? Hindi na niya maalala kung pang ilang tanong niya na yon pero hindi pa rin siya nakakatanggap ng magandang sagot kay Gareth. I've been here once, bago nila itanim ang mga rosas. Tinuro ni Gareth ang hilera ng mga pulang rosas. We can pick roses for you, saad nito. Tiningnan siya ng lalaki at ngumiti ito ng matipid sa kanya. Naglakad ito't dumaan sa isang mesang may nakalagay na basket at malaking gunting. Kinuha yun ni Gareth at saka lumingon sa kanya. Nanatili siya sa kanyang kinatatayuan at naguguluhan pa rin sa mga nangyayari. Come on, Alexandra, tawag nito. Humakbang siya at dahan-dahang lumapit. Nakita niyang isa pang basket at isang malaking gunting. Kinuha niya yon at saka sumunod na kay Gareth. Nang magangat siya ng tingin sa kalangitan, napansin niyang medyo makulimlim. Natatakpan ng makakapal na ulap ang araw pero wala pang senyales na bubuhos ang ulan.
Nang ibalik niya ang tingin kay Gareth, napansin niyang lumakad na ito't nasa gitna na ng mga hilera ng bulaklak. Sumunod siya sa lalaki at natigilin kaagad nang mapansin kung gaano kaganda ang mga preskong bulaklak. Para silang humihiling na mapansin at hindi mo kayang tiisin. Don't touch the stem, use the scissors to cut them, and then clean the thorn around its body. Saad ni Gareth na hindi kalayuan sa kanya. Hindi niya alam kung paano yun gawin kaya dali-dali siyang lumapit sa lalaki nang mapansin na may gugupitin tong bulaklak. Tumigil siya sa tabi ni Gareth at tiningnan to ng bahagya pa itong mag-squat para mahanap ang tangkay ng rosas na napili. Maingat yung ginupit ni Gareth at gamit ang gunting na iangat sa ere ng lalaking matinik na tangkay. Pumili to ng parte na pwedeng hawakan at saka isa-isang ginupit ng mga tinik sa katawan nito. Nang matapos, saka lamang to nagangat ng tingin sa kanya. Nakadungaw naman siya sa lalaki kaya agad na nagtamang kanilang tingin. Napakurap siya nang makitang mukha ni Gareth. Maaliwalas yon kahit pa hindi naman matindi ang sikat ng araw. Inunat ng lalaki ang kamay na may bulaklak. Here, ngumiti ito. Nagsalubong ang kanyang kilay at saka nilapit ang tingin sa rosas. Tila bumagal ang tibok ng kanyang puso. Kailan siya nakatanggap ng bulaklak kay Gareth? Hindi niya maalala. Hindi pa, kailanman. Dahan-dahan niyang inabot ang rosas at hindi alam ang mararamdaman. Let's go get some more. Tumayo si Gareth at naglakad na palayo. Kumpara sa mga sunflower, mas mababa ang tubo ng mga rosas kaya natatanaw niya pa ang ilang kulay ng rosas na nakahilera sa tabi nila. 5 kulay ng rosas ang nakatanim at nakabukod sa isa't isa. Sa unang hilera ay kulay pula, sa tabi nito'y kulay magenta at merong kulay puti. Sa pang-apat na hilera ay kulay kahel na may halong dilaw. Sa huling hilera ay matingkad at magandang kulay na baby pink na rosas. Alexandra, tawag ni Gareth nang makitang nanatili siya sa kanyang kinatatayuan. Nilingon niyang lalaki at napansin na may dalawa na itong rosas na hawak. Dali-dali siyang lumapit at kagaya kanina, ibinigay niya naman ito sa kanyang mga bulaklak. I want to see those pink roses, saad niya sa medyo mababang boses. Nilingon ni Gareth ang huling hilera ng mga rosas. Sure, go pick some roses. Let's meet in that lane. Tinuro nitong puting hilera ng mga bulaklak. Tumango siya at hindi nakipagdebate pa. Halos patakbo na siyang pumunta sa huling hilera ng mga rosas. Pero dahil nasa dulo na siya, napansin niyang sunod na hilera na iba pang klase ng bulaklak. Para siyang nasa gitna ng dagat ng mga bulaklak. Napangiti siya sa kanyang sarili at dahan-dahang nag-squat para putulin ang tangkay ng rosas. Hindi niya alam na posible palang makaramdam ng ganitong klase ng sayang kanyang puso. Inamoy niya ang bulaklak saka napangiti sa kanyang sarili. Napaka-presko nito. Bumalik siya sa pang-apat na hilera ng mga rosas. Sa kanya napansin na kulay kahel ang ibabaw nito pero madilaw ang nasa ibabang bahagi. Muli niyang inamoy ang bulaklak at saka napansin na kaibang amoy nito. Sumagi sa kanyang isip ang amoy ng pulot-pukyutan. Nag-squat siyang muli at dahan-dahang ginupit ng mga tangkay ng rosas. Maingat niya rin na inalis ang mga tinik nito. Ah! Nabitawan niyang rosas na hawak na hindi napansin na may naiwang tinik sa may taas na bahagi. Ang hintuturong daliri kaagad na dumugo dahil sa pagkakatusok ng tinik.